Magandang umaga po sa ating lahat. Sige po, makakapuna po kayo. Merry Christmas po. Excited na po. Lalong-lalo na yung mga inaanak. Ano po? Okay. So, mga inaanak, ano ba ang inyong ine-expect sa mga ninong na ninang? Meron po ba tayong mga ninong, meron ba tayong magandang sorpresa? Alam niyo po, taon-taon, meron pong isang inaanak na napakasipag. Malaki na laging pupunta sa bahay. Na meron naman din akong mga inaanak na mababait. Talagang hindi pupunta pag Pasko. Okay, sanayan lang Pero, siyempre, hindi naman tayo, para sa ating mga inaanak, hindi naman tayo pwedeng, hindi tayo dapat mag-expect ng may magandang sorpresa si Ninong. Baka tayo ay malungkot lang. So, sa umaga pong ito ay pag-aralan po natin ang aklat ng Lucas. Lucas chapter 2 verse 8 to 14. Kung meron po kayong dalang Bible, ito po ay basahin po natin salitan. Pwede pong tumayo po tayong lahat. Lucas chapter 2, ayan, verse 8 to 14. Ako po ang mauna at susunod po kayo sa sunod na verse. Verse 8, nakita niyo na po ba? Ayan, sige po. Verse 8, doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Okay po, verse 9. At lumayo sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at nagtiwala sa pagdidala ang nagpapalitan ng Panginoon. Ganoon lang ang kanilang pagkatapos. Verse 10. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nakabalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Sabay-sabay po tayo sa verse 14. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugan niya. So makapuna po kayo. Bago po tayo magpatuloy ay tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, amang nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami ay dinako nyo rito sa iyong bahay-sambahan upang makarinig ng mensaheng nagmumula sa iyo. Salamat po Panginoon, dalangin po namin ang patnubay ng Banal na Espiritu na siyang sumaamin. Buksan po ang aming puso't isipan at mga katotohanan na aming pong makikita mula sa tekstong aming binasa. Gabayan nawanan niyo kami Panginoon hanggang sa matapos ang mensaheng ito. Salamat po, ito po ang aming dalangin sa Pangalan ni Jesus. Amen. So, ang pamagat po ng mensahe natin ngayon ay magandang balita para sa mga kapuspalad. So, magandang balita para sa mga kapuspalad. So, itong tekstong binasa po natin, dito po sa binasa natin, merong mga mahalagang nangyari na isang gabi sa bayan ng Judea. Sabay po silang nangyari. Maganda. Pero bago po mangyari ang ito ay matagal na panahon na ang mga taga-Judea, mga Israelita, ay hindi nasilayan ang kaluwalhatian ng Panginoon. Matagal na panahon. Ito po ay sa pagitan ng luma at bagong tipan. Biro niyo po, yung pagitan po ng lumang tipan at bagong tipan, ay yan po ay humigit 450 years. So, sa pagitan pong yan, ay tahimik po.
ang Diyos sa kanila, sa bayang Israel. Wala pong propeta, hindi nila nasilayan ang kaluwalhatian ng Diyos, hindi rin po sila dinirinig ng Diyos. Ang sakla po, no? 450 years. Biruin niyo po yun. Ano po kaya ang pakiramdam na sa loob ng mahabang taon na yun, napakatahimik ng Diyos? Tayo po, no? Tayo po, saglit lang tayong parang feeling natin na hindi tayo pinakikinggan ng Diyos. Ubredo na tayo. Di ba? Litong-lito na tayo. Hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. Kung kanin-kanino tayo tumatakbo, di ba? Natuto na yung kaguluhan sa atin. Saglit lang po yan, ha? Yun nga lang yung dumarating nga lang yung panahon na makikita mo na si Judith. Sinatawag na Judith. Alam niyo yun, no? Yung nakikita na yung mga bayarin mo. At dahil nga sa kakulangan ng yung income, so naguguluhan na. Litong-lito na. Parang pakiramdam mo, ano ba yan? Saan pa kukuha ng mga pambayad sa Meralco, sa tubig, naubusan ng gas? Di ba? Litong-lito na tayo. So, saglit na panahon lang po yun. No, pakiramdam lang natin na hindi tayo sinasagot ng Panginoon sa ating panalangin. Pero ito pong, sa pagitan po nito ng luma at bagong tipan, ay doon po talaga, hindi po sila sinasagot ng Panginoon kahit anong panalangin nila. Bakit po? Dahil nga po sa kasalanan. Sa pagtalikod sa Diyos na si Yahweh. Nang mamatay po si Propeta Mikas, siya po yung huling propeta ng Diyos. Wala na po. Tahimik na po ang Diyos sa bayang Israel. Tahimik na. So, anong kalungkutan nito? Anong kadiliman nito sa loob ng mahabang taon na yon? Napakagulo. Nagkaroon sila ng kanilang grupo. Nahati sila. Hindi nila alam kung sino susundin nila. Bakit? Wala nga po kasing gumagabay na Diyos. Diba? Naging tahimik ang Diyos sa kanila sapagkat noong mga panahon na pinapadalan sila ng propeta ng Diyos, hindi naman nila pinakikinggan. Hindi naman nila sinusunod. Tumatawag pa rin sila sa mga Diyos-Diyosan. Imbis na sila ay mag-focus sa tunay at nag-iisang Diyos na buhay na si Yahweh, ay tinalikuran nila. So, yun ang kanilang naranasan. No? Nang mahigit na 450 years. So, pero ganun pa man po, dito, sa tekstong binasa natin, ay makita po natin na winakasan na ng Panginoon yung kawalan ng pag-asa sa loob ng mahabang taon. Ano po? Pinutol na ng Panginoon. So dito ay muli ay nasilayan sa Judea ang kaluwalhatian ng Panginoon sa loob ng maraming taon. Kaya dito po, sabi po rito, dahil doon ay may mga pastol na nasa parang. Doon ay nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing yon. So ito po yung nangyari. Isang gabi sa bayan ng Judea. Na po may mga pastol po. At anong ginagawa nila? Nagbabantay sila ng kanilang mga tupa. Sabi rito, kanilang mga tupa. No? Meron naman na magbabantay may mga pastol na upahan para bantayan ang tupa. Ano po? Alam niyo po itong pagbabantay ng mga tupa, hindi po ito nangailangan ng mataas na pinag-aralan. Di ba po? Hindi po ito nangailangan. Sapagkat ang magiging trabaho mo lang dito ay isuga, yung mga tupa, pakainin, bantayan sila, yun lang. Ganun lang po ang trabaho, kaya hindi siya nangailangan ng ang mataas na pinag-aralan o hindi siya nangailangan na ikaw ay may pinag-aralan. Kaya itong pagpapastol po ay maituturing noong araw na isa sa pinakamababang trabaho. Siyempre, pag mababa ang trabaho mo, mababa sweldo mo. Di ba? So, isa po yon. Pero ganun pa man, sa kabila ng meron silang ganun trabaho, mababa ang sweldo, mapanganib. Di ba? Mapanganib yung trabaho nila, lalong-lalo na kapag sila po ay, kapag dumarating na yung gabi. Alam niyo po, meron nga akong napanood
na nagbabantay ng mga tupa. Dito kasi, sabi rito, nagpapastol lang tupa. Sila ay nasa parang. Ano ba yung parang? Kabundukan to, ano? So, walang tao. Madilim. Delikadong lugar. Ano po? So, doon sila sa lugar na malayo sa lungsod, walang katao-tao, madilim, mapanganib. Mapanganib sapagkat anumang oras ay merong pwedeng umataking mga mababangis na hayop sa kanila, at dun sa mga tupa, at syempre, sa kanila. So, ang gagawin ng mga tupa, kailangan proteksyonan nila. Nagagawin ng mga pastol, kailangan proteksyonan nila yung tupa kasi yun yung trabaho nila eh. Kailangan handa silang ibigay yung kanilang buhay para sa mga tupa. So, yun kasi yung trabaho nila. So, mapanganib. Ano po, mapanganib yung kanilang trabaho. Kaya, nung gabing ito, sa kanilang pagbabantay, sa kalagitnaan na tulog na ang lahat, na sila ay gising na gising pa rin, na ay merong kakaibang nangyari. Sabi rito, ito po yung nangyari sa verse 9. Lumapit at tumayo sa kalagitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila na nakasisilaw na kaluwalhatian ng Panginoon, ganun na lamang ang kanilang takot. So sa gitna ng kanilang pagbabantay, ay merong silang nakitang papalapit. So dito, sa binasa natin, sinabi sa nagbabasa na yung papalapit sa kanila anghel. Pero tingin nyo, sa kanila na doon sa sitwasyon na yon, alam kaya nila na anghel ito? Maaaring hindi. Diba? So, hindi nila alam sino itong papalapit na ito. At sabi ron, nung lumapit sa kanila, ay, sabi ron, tumayo sa kanilang kalagitnaan. So, hindi nila alam sino ito. Sa kauna-unahang pagkakataon na sila ay nagbabantay ng mahabang panahon, na laging ganun yung trabaho nila, ay nangyari ito sa kanila. Maaaring nakaka-encounter sila ng mababangis na hayop. Diba? Kasi syempre, kaparangan yun eh. Marami talagang mababangis na hayop doon. Maaaring nakaka-encounter sila noon. Pero sabihin natin hindi sila natatakot. Kasi ready na sila doon eh. Handa na sila doon sa kasi yun talaga yung ginagawa nila, magbantay, at talagang umaasa sila na anytime, ataking sila ng mababangis na hayop. So, hindi na sila natatakot doon. Pero ito, sa pagkakataong ito, iba yung nangyari eh. Iba yung na-encounter nila. Naisipin nyo, ano ba ang itsura ng anghel? Na may nabanggit dito na yung anghel malaki eh. Alis kalahati lang ng tao eh. Malaki sila. So, hindi natin alam kung ano yung dito, wala naman sinabi ang itsura, no? At hindi naman din pinangalanan kung sino yung anghel na lumapit sa kanila nung gabing yon. Pero kadalasan, sino po yung anghel na nababasa nyo na inuutusan ng Diyos para magpadala ng mensahe? Si Angel Gabriel, di ba? Siya po yung kadalasang inuutusan ng Diyos. So dito wala pong pangalang binanggit. Ganun pa man, doon yung nagulat sila. Sabi nga rito, natakot sila eh. Now, hindi lang dun sa nakita nilang lumapit na isang nilalang, kundi sabi rito ay nagliwanag. No, sa kabila ng kadiliman na kinalalagyan nila ay nagliwanag. So saan galing yung liwanag? Sa Panginoon. Ito yung kaluwalhatian ng Panginoon. So sino ba naman ang hindi matatakot? Diba? Sa kauna-unahang pagkakataon, sa matagal na pagkakataon na hindi ito nararanasan sa bayang Israel, sa kanila pa na mga kapuspalad, unang pinasilay ang kaluwalhatian ng Panginoon. Di ba po? 450 years, tahimik ang Diyos. Wala ang presensya ng Diyos. Then, eto, sa isang madilim na kaparangan, walang tao, sa kanila na mabababa, sa kanila nagpakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Ano po? So, napakapalad ng mga pastol na ito. Di ba po? Sapagkat sa kanila unang ipinasilay ang kaluwalhatian ng Diyos. Ano po? At sabi ron, sila ay ganun na lamang ang kanilang takot. Yun nga, no? Sino ba namang hindi matatakot? Hindi sila sanay sa ganun. Kahit naman po siguro
tayo, no, kahit naman po siguro tayo, kapag tayo ay nasa isang kwarto na madalim nananalangin, tapos pagkatapos mo nanalangin, pagmulat mo, meron na isang malaking nilalang dyan sa harap mo na hindi mo alam kung anghel ba yun o ano, baka mapatakbo ka na lang sa takot eh. Di ba? Pero dito, ay yung naramdaman ng mga pastol, ay maaaring masasabi ko na hindi sila makagalaw sa takot. At anumang oras, doon sa nakikita nilang yun, ay pwede silang atakihin sa puso. Di ba? Kasi kakaiba eh. Kakaiba yung nangyaring ito sa kanila eh. No? Pwede kung ano man yung mangyari sa kanila dahil nararanasan nila ng takot. Ano po, iba po ang takot pag biglang umano sa puso ng tao yan. Meron nga pong inaatake, di ba? Pag biglang takot ka, yung gulat ka, merong inaatake sa puso. So, ganun ang naranasan, ganun ang naramdaman ng mga pastol. No? Usaping takot po tayo, ano niyo po, kahit naman mga Christian marami pa rin kinatatakutan sa buhay. Totoo. Aminin natin sa hindi, ganun po talaga. Normal lang po ba ang takot sa isang tao? Normal lang. Di ba? Normal lang yan. No? Kasi nga, nakakaramdam tayo eh. Pero sa isang Kristiyano, hindi normal o hindi dapat niya payagan na pagharian siya ng takot. Di ba? Sa isang Kristiyano, hindi dapat niya payagan na pagharian siya ng takot. Bakit? Eh kasi nga, meron tayong Diyos. Di ba? So dito, ganun ang naramdaman ng mga pastol. Kaya nga, sabi nung anghel sa kanila, no, dahil para maibsan yung takot nila, sinabi ng anghel sa kanila, no, na huwag kayong matakot. So malaking bagay yung salitang huwag matakot. Na po, sa panahon na tayo ay nakakaranas ng mga pagkatakot sa buhay natin, napakalaking bagay na merong isang tao o sino man na magsasabi sa iyo, iko-comfort ka, huwag kang matakot. Di ba? Malaking bagay yon, di ba? Nakakaibsan yon ng ating takot na nararamdaman. No, tayo bilang mga Kristiyano, ano ba yung mga dahilan bakit tayo madalas ay natatakot? Ano ba ang ating mga nagiging pagkukulang na nagkakaroon tayo ng takot sa ating buhay sa kabila ng tayo ay mga Kristiyano na? Gusto niyo pa bang padalhan tayo ng anghel ng Panginoon para nang sabihin, huwag kang matakot? No? Tingin ko hindi na po kailangan yon. Sapagkat narito na po ang salita ng Diyos. Di ba? Kung ang isang Kristiyano ay hindi makakalimot sa pagbabasa ng salita ng Diyos, so ito po yung magpoprotekta sa kanya para maiwasan niya yung na siya ay pagharian ng takot. Sapagkat dito po sa salita ng Diyos ay maraming mga pangako ang Panginoon na pwede nating panghawakan para tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Ano po? Maraming pangako ang Diyos na pwede nating panghawakan para tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Alam niyo po, pag tayo ay nasisidlan ng takot, no, nawawalan tayo ng kapayapaan. Di ba? Nawawalan tayo ng kapayapaan. Nagugulo tayo, nalilito tayo. Di ba? Siya, may mga takot tayo. Halimbawa, yun nga, katulad sinabi ko sa kanina, yung marami tayong bayarin. Hindi natin alam saan tayo kukuha. Di ba? O manalangin tayo. Huwag tayong tumakbo kung kani-kanino muna. Manalangin muna tayo. Di ba? So, takot tayong malayo, saglit sa pamilya. Ano ibig sabihin? May pagkakataon na yung okasyon ng pamilya ay natatapat sa gawain ng Panginoon. Tama po? May pagkakataon na yung okasyon ng pamilya ay natatapat sa gawain ng Panginoon. So minsan, sa aking karanasan, maraming nagpapaalam, sabi nila, Brother Marvin, pwede po bang hindi muna ako sisimba? May birthday lang po nung kapatid ko, kailangan lang po namin, hindi ba pwedeng humabol na lang? No, takot tayo na hindi makasama sa isang kasiyahan para lang isang tabi yung gawain ng Panginoon. No, takot tayo. So marami pang iba. Marami pa tayong mga kinatatakutan.
na hindi naman dapat talaga. So dito, alam ng mga anghel na nadodoon ng gabing yon, itong mga pastol na ito natatakot na. At bago pa may mangyaring hindi maganda, ayun nga, dito sinabi ng anghel sa mga pastol, huwag kayong matakot. No? At dinagdag pa nun ng anghel, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo. Sabi to na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. So, nung marinig nila iyon, siyempre magandang balita eh. 'Di ba? Sino ba namang hindi giginhawa yung pakiramdam sa kabila ng kanilang pagkatakot? Eh sinabi na sa kanila ng anghel, una, huwag kayong matakot. Ikalawa, sinabi ng anghel, meron akong dalang magandang balita. 'Di ba? Pag ang isang tao dumating sa iyo sa gitna ng yung mga kalituhan, kaguluhan, mga problema, at sinabi niya meron siyang magandang sasabihin sa iyo, ano pakiramdam niyo? 'Di ba masaya? Kasi maganda eh. Positibo ka agad eh. Yung maiisip mo, ang ganda to. So, naiibsan yung ating mga kalituhan. Now, yung ating mga problema, naiibsan dahil nga dun sa maganda sinabi. So, ito, sinabi ng anghel sa kanila, may magandang balita sila. Marahil na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Marahil nung oras na yon ay sila ang unang nakaramdam ng kagalakan na sinasabi ng anghel. Sila po na nadoon sa parang madilim, mapanganib, at nakakatakot, naramdaman nila yon, ay naibsan ang kanilang takot, at ito ay sa kabila ng lugar na yon na mapanganib, ay sila po ay nakaramdam ng kagalakan dahil sa magandang balita. Hindi pa nila alam kung ano yung magandang balita, ha? Pero malahil nakaramdam na, sila na yung unang nakaramdam ng kagalakan na sinasabi nung anghel. So sabi nung anghel, isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. So ito po yung magandang balita. No? Doon na ibinigay ng anghel sa mga pastol. Isinilang ngayon, nung gabing yon, na po, sa kabilang bahagi ng Judea ay nangyayari ito, yung anghel at mga pastol, at sa kabilang bahagi ng Judea ay isinilang ang tagapagligtas. So sabay, ano po, isang gabi lang nangyari, halos sabay na nangyari. Kaya sabi rito, sinabi nila, yun na yun magandang balita. Now, ang tanong, anong kaya ng mga pastol na ito yung sinasabi ng anghel? Na isinilang ngayon sa bayan David ang inyong tagapagligtas, ang Panginoon, ang Kristong Panginoon. So, alam kaya nila yon? Alam nila yon. No, sapagkat hindi naman ito sasabihin ng mga anghel sa kanila o hindi ibibigay sa kanila ang mensaheng ito kung hindi nila alam yon. Malamang itong mga taong ito ay isa sila sa naghihintay na darating ng tagapagligtas. Kung kaya't sa kanila mas pinili ng Diyos na ibigay yung mensahe tungkol sa ipapanganak na tagapagligtas. Ano po? So hindi po pinakita ng mga anghel sa syudad, hindi rin sa temple, no, kundi sa isang lugar na kung saan nadoon yung madilim, mapanganib, at nadoon yung mga taong may mabababang loob. So sa kanila ibinigay yung unang mabuting balita, o magandang balita, at sa kanila rin ipinaranas ng Panginoon na masilayan na muli ang kaluwalhatian ng Diyos. So, sa bayan ni David, bakit sa bayan ni David? Ano po, bakit sa bayan ni David? Sabi dito ng mga anghel, sinilang ngayon sa bayan ni David. Sapagkat alam nila na itong tagapagligtas na isisilang ay mula sa lahi ni David. Na magmumula sa lahi ni David. Katulad po nung sinasabi ni Propeta Mikas. Ganito po yung sinasabi ni Propeta Mikas. Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw o Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angka ng Juda, ay magmumula sa iyong angka ng isang namumuno sa Israel
ang kanyang pinagmulan ay buhat pa nung unang panahon pa. At para ipaalam din sa kanila ito ang katuparan ng hula ng propeta. So binanggit ng anghel na doon pinanganak, ano po, yung sanggol na tagapagligtas sa bayan David, sapagkat yun po yung nakahula. Na manggagaling sa lahi ni David yung magiging tagapagligtas. Ano po? So dito po, itong tagapagligtas na ito ay, yun nga sabi, magdudulot ng malaking kagalakan, hindi na sa kanila, hindi na sa Israel, kundi sa lahat ng tao. No, malaking kagalakan ang maidudulot nito para sa lahat. Po, alam niyo po, dito sa atin, sa mundong ito, magulo eh. Diba? Magulo ang mundo natin. Malungkot. Ang mga tao, walang kasiyahan, walang kakontentuhan. Nag-uubos ng oras sa mga bagay na alam nila na ito yung magbibigay sa kanila ng kasiyahan. Pero ang totoo, hindi naman. Naghahangad sila na makamit nila yung mga bagay na akala nila ay magbibigay sa kanila ng kaligayahan. Pero ang totoo, hindi naman. Nag-uubos ng oras sa mga bagay na walang kwenta. Imbis na magtuon ng oras, magbigay ng oras para sa Panginoon, mas nagbibigay ng oras sa ibang bagay. Sa inaakala nila na doon sila, yun ang magbibigay sa kanila ng kasiyahan. Di ba po? Inaakala nila. Pero ang ganito kasi, para lang yung kaligayahan na maibibigay ng mundong ito, para lang yung nakakita ka ng shooting star. Sino po yung nakakita na rito ng shooting star? Yung bulalakaw na tinatawag. Alam niyo po, pag nakakita kami ng shooting star, o bulalakaw, tuwan-tuwa talaga kami. Ay, shooting star, wow, may palakpak pa yan, may pagtalon pa yan. Pero pagkatapos na yon, ano na? Wala na. Di ba? Wala na. Ganun lang ang kaligayahang maibibigay ng mundong ito. Parang shooting star, nakakita ka lang ng shooting star. Isang ganun lang. Pero dito, ang kagalakan binabanggit ng mga anghel ay panghabang buhay. No, kagalakan para sa lahat. No? Ang kagalakan ito ay masusumpungan lamang dito sa sinasabi na sa isang sanggol na nadodoon, nakabalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. So sa kanya lang masusumpungan yung tunay na kagalakan. So kasi yung kagalakan, tanging ang Diyos lang talaga nakapagbigay niyan eh. Hindi ito kayang ibigay ng mundo. Yung kasiyahan, happiness, maibibigay ng mundo yan. Pero pansamantala lang. Tsaka yung happiness kasi nakadepende yan sa okasyon eh. Katulad nga sabi ko sa inyo, pag mayroong mga gathering, mga family gathering, no, masaya. Diba? Pag mayroong ka pumunta ka sa isang lugar na nag-i-enjoy ka, masaya. Pero pag uwi mo ng bahay, wala na ulit. Diba? Wala na. Pero itong kaligayahan na ito ay masusumpungan lang tanging sa Panginoong Jesucristo. Walang makakapag-alis nito kapag ang Panginoon ay nasa iyo. So ngayon, sabi rito, sinabi ng anghel, nadoon na, pinanganak na sa bayan ni David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. So, para sa mga pastol, siyempre, nung gabing yon, maraming pinanganak. Di ba? Ilang baby ba ang pinapanganak sa, isang minuto? Isang oras? Ilang baby? Di ba madami? So, nung panahon na yon, marami ding ipinanganak na kasabay ng Panginoon. Di ba? Marami. So, kaya itong mga anghel, nagbigay sila ng mga palatandaan na pagkakakilala nila doon sa sanggol na tagapagligtas. Sabi rito, ibinigay sa kanila ng anghel yung mga palatandaan. Sa verse 12, sabi rito, ito ang inyong palatandaan. Ang palatandaan ito, sabi, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin. So, unang palatandaan,
makikita nyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin. Saan ba binabalot ang sanggol? Pag pinanganak. Sa lampin, di ba? Lampin naman talaga ginagamit, di ba? Nung unang panahon, no? Kasi noon, di pa naman uso diaper eh. So talagang lampin. Lampin talaga. So, lahat ng sanggol na yan, malamang nakabalot niya sa lampin. Ang dami nun. Di ba? Ang dami nun. Pero yun ang binigay na palatandaan. Libo yan. Yun ang isa sa binigay na palatandaan ng anghel. So, kaya dito, nagbigay pa ng isang palatandaan ng anghel. So, kakaiba naman to. Sabi rito, ang isang sanggol na nababalot ng lampin. Una, palatandaan. Ikalawa, nakahiga sa isang sabsaban. So, yung anghel na hahanapin ng mga pastor na ito na isinilang sa bahay ni David, nung panahon na yon ay, sabi, nakahiga sa sabsaban. So, kakaiba to. No? Sa unang pagkakataon, merong sanggol na nahiga sa sabsaban. Alam niyo yung sabsaban? Nabanggit ito ni pastor. Alam niyo, dati hindi ko rin alam yan eh. Ang pagkakaintindi ko lang dyan sa sabsaban na yan ay isang kulungan ng hayop. Mabaho, madumi, punong-puno ng dumi. So yun lang alam ko sa sabsaban. So alam ko na pag sinabing sabsaban, ay, diyan pinanganak ang Panginoon. No? Sa isang lugar na yan na mabaho. Kulungan ng hayop. Kung tawagin, yun ang pagkaalam ko. Pero ang sabsaban pala, ito pala ay isang malaking, yung mga malalaking puno na hinati sa gitna. Tapos inuka, para paglagyan ng mga damo. At doon kakain yung mga hayop na damo. No? Malaking puno, hinati sa gitna. O kaya gumagawa sila ng kahon. No? Doon nila nilalagay yung mga damo. Para doon sasabsabin ng mga hayop yung damo. So, isang malaking puno na hinati sa gitna, inukaan na malaki, malalim. Lalagay yung mga damo. So, yung mga hayop, sasabsabin yung damo roon. So, yun pala yung sabsaban. Doon ko naintindihan, no? Na, yun pala ang talagang sabsaban. Na hindi pala yung kulungan. Hindi pala yung pinaglalagyan ng mga hayop na madumi. Kundi yung pakakainan. O kainan ng mga hayop. So, yun ang mong palatandaan. Ikalawang palatandaan na ibinigay sa kanila ng anghel. So, madali na nilang makikita. Sapagkat, wala kakaiba yung lugar na mas pinili ng Panginoon na siya ay mahiga. No? Mas kakaiba. Bakit mas pinili ito ng Panginoon? Upang ipakita yung kanyang pagpapakumbaba. Ano po? Upang ipakita yung biro niyo po, di ba? Ang dami naman ng mga bahay tuluyan noon nung araw eh. Pero bakit ganon? Bakit sa isang mabaho, madumi na lugar, pinili ng Panginoon? Upang ipakita po yung kanyang pagiging mapagkumbaba. Diyos siya, hari siya ng mga hari. Ano po? Panginoon, ang ganda ng kalalagayan. Tapos isinilang sa isang sabsaban. Bakit niya ginawa ito? Upang tayong mga kapuspalad, tayong mga walang pag-asa, ay bigyan ng pag-asa. Ano po? Tayong mga nasa kadiliman ay makakita ng kaliwanagan. Ginawa ng Panginoon yon ang lahat ng iyon para sa atin. Mas pinili niyang siya ay mamuhay sa ganung sitwasyon dahil sa pagmamahal niya sa atin. Po, tayo na walang pag-asa. Kumbaga, yung tinatawag na kapuspalad. Ano po, kapuspalad? Ano ba yan? Walang-wala talaga yan. Wala nang pag-asa. Kapuspalad nga eh. Laging kinakapos. Pero dahil sa magandang balita ito na dala-dala ng mga anghel, ay nagkaroon ng isang napakalaking pag-asa ang sangkatauhan. At sabi rito,
Pagkatapos noon, nasabihin ng mga anghel, ang mga palatandang yon, ay biglang may nangyari na naman. Sabi rito, sa verse 13, bigla nilang nakitang kasama ng anghel, no? Yung isang anghel na lumapit sa kanila at tumayo sa kanila, sa gitna nila, nakita nila, mayroong kasamang malaking hukbo ng mga anghel. Meron pang lumitaw na mas malalaking hukbo pa, no, kasama ng isang anghel na nagdala sa kanila ng magandang balita. At ano po yung ginawa ng anghel na ito, ng mga anghel na ito? Sabi rito, sila ay nagpupuri sa Diyos at umaawit. Nagpupuri sila sa Diyos sapagkat sa loob ng napakahabang panahon na paghihintay ay naririto na ang pinangakong tagapagligtas, ang Panginoong Kristo. Sila po ay nagpuri. Sabi rito, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa taong kinalulugdan niya. So, hindi po lahat ay kinalulugdan ng Diyos. Tama? Sabi rito, kapayapaan. Hindi po lahat nagkatamo ng kapayapaan. Kundi yung mga tao lamang na kinalulugdan ng Diyos. Sino ang mga ito? Siyempre, yung mga nagsuko ng buhay sa Kanya. Yung nagtiwala doon sa isang sanggol na isinilang sa pasabsaban at kumilala na siya ay anak ng Diyos na buhay. Ito pong, dito na po tayo magtatapos. Ito pong mabuting balita na dala ng anghel ay pwede nating hindi dapat natin ito sinasarili. Na magandang balita para sa lahat na magdadala ng malaking kagalakan para sa mga tao. Sa tayo, narinig na po natin ang magandang balitang ito. Pinaalala na lamang po sa atin ang mga bagay na ito upang tayo na pinagbigyan ng mabuting balita o tayo mga tumanggap ng mabuting balita, ay huwag nating kalimutan o huwag nating sarilinin, huwag nating itago ang mabuting balita na tinanggap natin. Bagkus ito po ay ibahagi natin sa iba. Ito po mga pastor na ito, sila po ay pinakatiwalaan ng Panginoon na sa kanila unang ibigay ang mabuting balita sapagkat alam ng Diyos na ipararating nila ito sa iba. Paano po kung hindi nila ipinarating ito sa iba? Ano kaya mangyayari? Walang makakaalam na sinilang na pala ang tagapagligtas. So ganun din po. No, marami pa pong nangailangan ng mabuting balita. So bilang tayo na nakatanggap ng magandang balitang ito, kailangan ibahagi natin din ito sa iba, sa kanila. Isipin po natin, sino-sino ba yung mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, mga katrabaho natin na hindi pa nasisilayan ang liwanag ng Panginoon o hindi pa naririnig ang mabuting balita. Maaring sila po ay isa sa mga assignment nyo para ibahagi sa kanila ang mabuting balita na ating tinanggap. So, tayo po ay maituturing na mga kapuspalad sapagkat noon tayo po ay mga walang pag-asa. Pero dahil sa pagsilang ng isang sanggol na tagapagligtas sa sabsaban, tayo po ay binigyan ng Panginoon na napakalaking pag-asa at kapayapaan. At ito po ay hindi lang natin naaalala tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Dapat araw-araw. Yan din po, katulad nga ng sinabi ng Brother Godin kanina, na sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, maging sentro ang Panginoon Kristo. Hindi ang mga regalo, hindi ang anumang handaan, kundi dapat ang maitaas sa isang pamilya, maging sentro sa isang pamilya ng kasiyahan o kaligayahan ito o pagdiriwang na ito ay ang tanging Panginoong Kristo lamang. Sapagkat siya po ang tunay na dahilan bakit po tayo nagse-celebrate ng Pasko. So, yan na po ang ating mensahe sa umagang ito. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tayo po ay saglit na manalangin.
Dakilang Diyos ang mga nasa langit, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito na patuloy na kami ay pinapaalalahanan mo na kami ay dati ay walang pag-asa, ngunit dahil sa Panginoon Kristo na nagkatawang tao, isinilang sa sansapasapsaban, ay kami ay nagkaroon ng napakalang pag-asa at dinala mo sa kalabinagan. Salamat po. Nawa, Panginoon, ang mabuting balitang ito sa pagdiriwang namin sa Kapaskuhang ito ay magamit namin ang pagkakataong ito upang maibahagi namin ang Panginoong Kristo sa iba. Maraming salamat po, O Diyos, at binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papurit pasasalamat. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.